Magandang araw o magandang gabi po sa ating lahat. Again, patuloy tayo sa ating mga Bible study, online, prayer meeting. Last time, pinag-usapan natin ang tungkol sa mga perilous times. Kung naka-attend kayo, maalala nyo, pinag-usapan natin yung mga panahong mapanganib. At para doon naman sa mga hindi nakapakinig, bigyan natin ng konting review. Ano ba itong mga perilous times o panahong mapanganib na sinasabi ng Bible? Basahin natin ang sulat ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 3:1-7. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So isahin natin ang pahayag ni Paul sa sulat niya kay Timoteo. Una, sinabi niya sa mga huling araw. Bakit nasabi sa mga huling araw? O bakit natin pwedeng isipin na malapit na yung mga huling araw? Una, maaring ngayon na ito dahil wala naman nakakaalam kung kailan ito. In fact, sinabi ni Christ, siya mismo hindi niya alam. Pahayag niya sa Matthew 24:36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So malinaw, pati si Christ, hindi niya alam kung kailan. Ayun ang sabi niya, Ama lang ang nakakaalam. So pangalawa, pwede natin sabihin na malapit ang mga huling araw, na baka mamaya o bukas makatalawa lang, ay nandyan na. Dahil pwede tayong mamatay anytime. So, pag namatay tayo, yun na yung huling araw para sa atin. Pangatlo, kitang-kita at ramdam naman natin, tumingin ka lang sa paligid, maging mapanuri ka, maging observant ka, obvious. Nandiyan na ang mga masasamang tao, palago na ng palago ang kasamaan. So, nangyayari na yung sinasabi sa sulat ni Paul na mga huling araw. Ngayon, balik tayo sa ating topic. Paano tayo makakaiwas sa kasamaan o kasalanan na dulot ng mga panahong mapanganib? Sabi doon sa binasa natin sa sulat ni Paul, lumayo ka rin naman sa mga ito. Sino ang dapat layuan o pinalalayuan? Yung mga maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagtungayaw, masuwayin, mga walang turing. Yung mga tao ba ang pinalalayuan? Of course, hindi. Kasi obligasyon nga natin na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa mga masasamang tao. Ang pinalalayuan dito ay yung gawa. Kung yung kaibigan mo ay maibigin sa salapi, pagka nandun na yung paggawa na pagiging maibigin sa salapi, layuan mo siya. Kung yung kakilala mo, kapatid mo, kamag-anak mo ay mapagtungayaw o palamura, ay kapag nagbumura na siya, huwag ka nang makisabay. Kapag yung kapatid mo o anak mo ay masuwayin sa magulang, disiplinahin mo para hindi siya maging masuwayin. Huwag nating palusutin yung mga gawang masasama, or kung hindi man natin mapigilan, huwag tayong makisali. So, unang-una,
layuan mo. Pangalawa, anyo pa lang ng kasamaan, umiwas ka na. Sabi sa sulat ni Paul sa 1 Thessalonians 5:21 and 22. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. So anyo pa lang. Sabi sa English, prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. So appearance pa lang, layuan mo na. Kagaya halimbawa, ngayon maraming okasyon, hindi may iwasan, makikiparty ka, makikipag-inuman ka dahil sa dami ng mga selebrasyon, mga party sa opisina, sa school, mga reunion. Bawal ba ang mag-inom? Hindi pa pinagbabawal sa Bible ang pag-inom. Ang bawal, pinagbabawal ang pakikipaglasingan. Ngayon, pagka halimbawa, iinom ka, tiyakin mo na huwag kang malalasing, lalo na kung meron kang ugali na pag nalalasing, nagwa-wild. Ngayon, sa pakikipag-celebrate o pakikiparty, kung nakikipag-inuman ka, obserbahan mo yung kasama mo, baka meron diyang pag nalalasing, nagwa-wild, umiwas ka, lalo na pagkalasing na at naghahanap na ng gulo, huwag ka nang makisali. Tapos merong mga lasingan, merong mga inuman na ang ginagawang pulutan ay buhay ng iba. Ay huwag ka rin makisali dyan. Layuan mo na yan. Anyo pa lang yan ang kasamaan, layuan mo na. Lalo na pagka puro lalaki, puro mga mahihilig. Pagka nalasing na, naghahanap na ng ibang klaseng entertainment. Naghahanap na ng mga ka-table. Anyo pa lang, layuan mo na. Dahil sa totoo lang, dati rin akong lasenggo, yung alak, merong pong espiritu yan. Merong magic yan na sumisira ng ating katinuan. Parang kinokontrol niya yung ating pag-iisip, yung ating mga galaw. Taglay ng alak ang espiritu ng demonyo, kaya meron ang alak na marka demonyo. Ngayon, basahin natin sa Bible. Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito sa paglalasing o tungkol dito sa epekto ng alak? Sabi sa Proverbs 23, umpisa natin sa 29. Sabi ng Bible, sinong may sinong may kapanglawan, sinong may pakikipagtalo, sinong may daing, sino ang may sugat na walang kadahilanan, sino ang may maningas na mata, silang nagaghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutokang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin sa mga katuwang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain, at hindi ako nasaktan. Kanilang hinampas ako at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako, aking hahanapin pa uli. Kaya kapag nakikipag-inuman, huwag na nating hintaying malasing pa. Tayo o mayroong malasing sa mga kasama natin dahil sa malamang kung di tayo mapasama, mapaaway, magkakasala naman tayo. So yung mga ganong anyo pala ng kasamaan, again, sinasabi ko, hindi po pinagbabawal ang pag-inom, ang pinagbabawal ang paglalasing. So ano pa yung anyo ng kasamaan na, iba pa sa mga anyo ng kasamaan na anyo pa lang dapat nang iwasan. Sa halimbawa dito, yung mga sugalan.
yung mga sabungan. Eh, Brad, hindi naman ako nagsusugal. Nanonood lang naman ako. Hindi naman ako nagsasabong, nanonood lang naman ako. Eh, baka kaya ka nanonood dahil wala kang pantaya. Ngayon, pagka nagkapera ka na, tataya ka na. So, kapag tumaya ka na, nagkakasala ka na. Bo, ano sinasabi ba sa Bible na kasalanan ng pagsusugal? Meron po, basahin natin. Proverbs 1, 10 to 15. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububol ng dugo, tayo'y mga kubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Siol at buo na gaya ng nagsibaba sa lungaw. Tayo'y makakasumpong ng lahat ng mahahalagang pag-aari. Ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong ng isang supot. So, merong merong pakikipagsapalaran. So, may sugal. Sabi pa ng Bible, anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Kaya para makaiwas sa dulot ng kasamaan, ng panahong mapanganib, sa dulot nitong kasalanan, again, una, layuan natin at huwag tayong makisali sa mga gawa ng masasamang tao, ng mga makasalanan. Pangalawa, anyo pala ng kasalanan, umiwas na tayo. God bless us all.